Ito, pag-usapan natin ha. Si PRRD naman. Sa isang press con kagabi, hinamon ng dating Pangulo ang militar na protektahan ang konstitusyon, sabay sa pagkwestiyon sa kanilang suporta sa Pangulo. Saksi si Salima Refran. Mabibigat ang tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. There is a fractured in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang makakorek niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Ito yung sinasabi. Walang makakakorek kay Marcos, walang makakakorek kay Martin kung hindi military lang. Nanawagan ba? Ako tanong ko sa inyo, nadinig nyo ba yung buong press con ni PRRD? Nanawagan ba siya? Sa katunayan, binabara pa nga siya eh. Sinasabi, nananawagan ba kayo? Hindi. Sinasabi lang niya, ang makakakorek dito sa ating bansa ay ang military. Wala nang makakakorek kay Marcos, wala nang makakakorek kay Tamba. Tanong, tama ba o mali yung statement ni PRRD na yon? Na walang makakakorek. Kayo mga nanonood, kaya nyo korek si Marcos? Kayo mga nanonood, kaya nyo korek si Martin? Yung husgado, kaya bang i-correct si Marcos at si Martin? Yung pulis, i-correct ba si Marcos at si Martin? Yung mga sekretary, i-correct ba si Marcos at saka si Martin? Di ba tama yung sinabi ni PRRD naman na makakakorek lang kay Marcos at si Martin? AFP, tama or tamang-tama? So what's wrong with that? Nanawagan ba siya? Hindi. Praning kayo. Bakit? Guilty kasi kayo. Sabay niya ng pagkwestiyon sa patuloy na suporta ng militar at pulisya sa Pangulo. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Yon ang matindi ron. Kayong military at pulis. Tanong yun eh. Tutuloy ba kayo sumuporta sa isang addict? Ako dinadagdagan ko lang. Kayo media. Tayong media. Kayo lang pala. Ako hindi ako sumusuporta sa addict. I really hate drugs. Kayo, patuloy ba kayong susuporta sa addict? Ha? Alam mo, kung magagalit si Marcos sa sinabi dito at gagawan niya ng issue to si PRRD at paiimbestigahan niya, it is as if inaamin ni Marcos na lulong siya sa droga. Bakit? Patuloy kang susuporta sa addict. So, ibig sabihin, until now, gumagamit pa rin si Marcos. Hindi lang before. Until now. Ibig sabihin, continuous gumagamit si Marcos. Kasi kung hindi siya gumagamit, ang sasabihin niya lang, ay, sorry. Hindi ako gumagamit. Pero nagalit siya, paiimbestigahan si PRRD. Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni PRRD na ang presidente ay addict, gumagamit. Di ba? Kung ako sabihin mo, adik, babahala ka. Chinismis nga akong bakla. Kahit saan tayo makarating, hindi ako bakla. Kahit i-chismis mo akong adik, kahit isang beses, hindi ako nakatikim ng droga. Kahit rugby. Di okay lang. Walang problema. Hindi totoo. Sabat ako, bakit ko sasabihin na paimbestigahan yan? Di ibig sabihin, inaamin mo na ang isang presidente natin, inaamin nyo ang presidente natin, adik. Diba? Ganun kasimple yun eh. Huli na naman. Alam mo, naiisahan talaga sila ng Duterte. Yung mga reaction nila, very defensive. Ganyan na nagiging style ng Duterte. Pinapalabas ng mga Duterte kung ano yung talagang nasa loob ng kanilang nang-aapi sa kanila. It is as if they are admitting, inaamin ni Marcos na addict siya. Ano pa nga ba? Ba't siya magagalit? Kasi simple lang eh. Kaya nga ang taong bayan nagagalit, alam mo kung bakit? Pwede namang i-deny ni Marcos, hindi ako addict. Pwede niya sabihin, dati siguro tumitira ako pero matagal na akong sober. 10 years na akong hindi gumagamit. Para patunayan, pupunta ako doon, magpa-drug test tayong lahat.
Walang ganong statement kay Marcos. Tapos magagalit ka kay PRRD. Paiimbestigahan si PRRD. E di in short, inaamin mong adik ka, wala eh. Nagagalit ka lang. Hindi mo ma-deny. Hindi ka magpa-drug test. Simple-simple, no? Ba't mo iniiwasan mo drug test? Hindi ako nagbibintang, ha? Ako'y naniniwala na posibleng hindi ka gumagamit. Posible. Pero hindi naman importante yung paniwala ko sa'yo, Marcos. Ang importante magpa-drug test ka para maniwala ang taong bayan sa'yo. Alam ninyo kung mana, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command. Puro siguro PSG sinasabi nyo or PSC, di ko alam, Philippine Security Command. Tanungin ninyo kung adik yan. military man yan. You did not go far. Yung mga tao ninyo sa military. Tanong. Hanggang kailan? Browner, tanong sa'yo. Hindi mo ba alam kung adik si Marcos or hindi? Hanggang kailan kayo Kayo magsuporta ng drug addict na presidente. Ayon sa dating Pangulo, may mali sa pamumuno sa bansa at tanging militar lang daw ang makapagtutuwid. It is only the military who can correct it. Hindi na sila magkudita na magpunta yung tangki digira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami dyan. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala na. Hamon pa niya sa mga ito, protektahan ang yung laro nila kung walang military, wala na yun. Masama ba yung sinabi ni PRRD na yun? Hindi. Ano bang laro ibig sabihin ni PRRD? Malamang pagnanakaw. Kasi diniscuss niya dyan pagnanakaw. Yung konteksto po pagnanakaw, drug addiction, at yung mga pang-aabuso sa kapangyarihan. Yung laro nilang yun, kung wala support ng military, hindi mangyayari. Masama ba yun? Wala nang nakawan? Wala nang pang-aabuso? Wala nang adik? Masama ba yun? konstitusyon. I'm challenged to the military itself. The whole of the military, kasi sila ang supposed to be protector of the Constitution. Now tell me, kung protector sila ng Constitution, are they willing to still protect the president who is a drug addict for another 4 years? Ang mga pahayag ng dating Pangulo, inalmahan ng Malacanang. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, tinawag yang gara palang panawagan para maglunsad ng kudeta ang sandatahang lakas laban sa Pangulo. Meron ba sinabi? Ha? May panawagan ba si Duterte na ganyan, si PRRD na ganyan? Alam mo kayo, iniiba nyo lang yung konteksto lagi. Yung konteksto na sinabi ni BP Sara, yung konteksto ng sinabi ni PRRD. Pinanood ko yun ilang beses. Wala naman siyang panawagan na mag-alsa laban sa gobyerno. Alam ko hindi kayo bobo. Nagtataka lang ako bakit kayo nagbobo-bobohan. Hindi ako maniniwala na hindi nyo alam kung ano ang ibig sabihin ni PRRD. Wala, nagbobobobohan kayo. Wala na raw mas makasarili pang motibo sa paghihikayat na patalsikin sa pwestong presidente. Ayan. Para lang makaupo ang sariling anak. Ayan, yan ang narrative nila ngayon. Patatanggalin ng presidente para makaupo ang sariling anak. Alam mo, actually, sinasabi sa amin ni PRRD yan before pa. Nang nakakausap namin siya, at sabi niya, ayaw niya nang makialam. Kasi, sasabihin, ito sinasabi nitong mama na to. Yan ang sasabihin. Alam na ni PRRD. PRRD are way ahead of them. Alam na nila ni PRRD kung anong sasabihin nitong mga kampi, itong mga kampo ni BBM. Di ba? Hindi. Ang tanong dito, ES Bersamin, totoo ba yung sinabi ni PRRD? Na adik si Marcos. Ayun ang issue. Hindi yung makatake over si BP Sara or hindi. That is not the issue. Ang nakaupo ngayon as president ay si Marcos. So let's do this first. Kasi hindi maganda kung may adik na presidente. Now, hindi ko pinagbibintangan si Marcos. Kaya nga tinatanong kita.
dapat yun munang alamin natin yung sinabi ni Marcos na dapat sagutin ni BBM. Tanong ko sa iyo, ES Bersamin, adik ba si Marcos? Kung hindi, magpa-drug test. Totoo ba yung may pagnanakaw? Nawawala na yung pera ng taong bayan. Kung hindi, buksan ng libro. Yan yung matagal niya nang sinisigaw eh. Bakit tumihis kayo sa issue na dinadala nyo kay BP Sara? Hindi. Sagutin nyo muna yung sa mga binanggit ni PRRD. If you keep on avoiding that issue, tapos dadalhin nyo sa ibang issue, it is as if you are admitting na adik si Marcos, na magnanakaw si Marcos. 'Di ba? Kayo mismo inaamin ninyo by avoiding yung kung ano ang yung pinaka-meat ng sinabi ni PRRD. Hindi raw katanggap-tanggap ang marahas sa pangaagaw sa kapangyarihan para madali ang maluklok bilang Pangulo sa pamamagitan ng pamamaslang, panggugulo at pag-aalsa. Ayon kay Bersamin, kikilos ang Estado laban sa lahat. Hindi po magkakaroon ng panggugulo. Hindi po. Hindi magkakaroon. ES, you know that. Hindi magkakaroon ng gulo. You should know better. Hindi po magulo ang Duterte. Alam nyo yan. Unless, adik. Hindi, alam naman natin galit si PRRD sa adik eh, di ba? Oh. Ng pagtatangka at hamon na labag sa batas. Nanindigan naman ang Armed Forces of the Philippines na mananatiling tapat sa konstitusyon at sa mga halal na opisyal ng gobyerno. Nanawagan din sila sa mga politiko na huwag nang idamay ang sandatahang lakas sa kanilang mga pahayag. Our Armed Forces is united and professional. We shun away from being included. We want to be... Ayaw nila, masama. Ayaw, ayan na, nagsalita na ang kanilang mga spokesperson ng AFP. Tanong, totoo ba yung sinasabi ni PRRD na adik? Tanong, totoo ba yung sinasabi ni PRRD na magnanakaw, wala napupunta, saan napupunta ang pera? Nawawala yung pera? Itatanong lang naman. Di ba? Kung ayaw nyo makisali, so be it. Sabi nga ni PRRD, kung hindi nyo alam na adik, o di palakpakan tayo. O di palakpakan na rin kita. O, samahan nyo ako sa mga manunod nito, palakpakan na natin tong babae na ito. Palakpakan tayo. Hindi nyo alam eh. Di ba? Sagutin nyo muna. Alam nyo o hindi nyo alam? Hindi naman sa hindi kayo sinasali. O, palakpakan kayo. Isolated from political issues, and we request the Philippine public to have calm and resolve and pagkatiwalaan po ng inyong sandatahang lakas ng Pilipinas. We will do our mandate accordingly. Ayan. We will do our mandate accordingly. Ay, di palakpakan! Palakpakan! Hindi nyo alam. Sinusunod ko si PRRD. Ganito rin ang giniit ng PNP. O, isa pa to. Our former president po, siguro po sa nangyayari po ngayon ay hindi po makakatulong yung mga ganitong pananalita at sa ating pong mga mamamayan ay maging discerning po tayo sa mga nakikita at napapanood at naririnig po natin sa mga bali-bali. O, edi palakpakan din. Palakpakin natin ang AFP at kapulisan ngayon. Hindi nila alam. Wala tayong pag-uusapan dyan. Nagtanong si PRRD kung hindi nyo alam at taus-puso na hindi nyo nga alam, may palakpakan. Wala na tayong pagtatalunan. Good job! AFP. Good job, police. Palakpakan. Ang Department of Justice iimbestigahan na rin ang mga pahayag na ito ni Duterte. For him to invite the military to have a part in seeking remedy is bordering on sedition and is legally actionable. We will have to look at every angle. Wag nyo nang tingnan. Sinabi nyo na na legally actionable. Parang nadesisyonan nyo na mali si PRRD. Bakit nyo pa titingnan ng angulo? May desisyon na kayo. The threat issued by the Vice President is something that should also be factored in. Whether this is really part and parcel of a bigger plan for destabilization.
Sinisikap naman ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi magsasalita yan si Martin. Mag-aano muna, mag-iimbak ng lakas ng loob. Tapos pasusulat niya para makakabasa siya. Hindi I-try nyo. I-try nyo doon sa magpinsan. Oh, press con, live. Oh. Walang naka-planted na tanong. Oh. Media. Tanong ko lang sa inyo rin. Tingin nyo kaya ng dalawang yan? Huwag nyo na kunin yung panig. Papatawag kayo niyan tapos sasabihin, eto, eto. Magbabasa ako. Basa! Okay, isisend na lang sa inyo yung video. Pero sabi ng kanyang mga kaalyado, inciting to sedition because they're calling on the AFP to, take up arms against the government. Linis? This is another diversionary tactics, no? Ang lilinis. Para pagtak... Ay, tama na yan. The next performance will start momentarily.